Matapos ang kontrobersyal na pagpapatasik kay Congressman Rodante Marcoleta sa kanyang pwesto, kumilos na ang Iglesia ni Cristo upang magpakita ng suporta sa dating mababatas. Ayon sa mga ulat, nagsagawa ng mga serye ng konsultasyon at pagtitipon ng INC leadership upang talakayin ang mga naging kaganapan. Maraming miyembro ng INC ang nagpahayag ng kanilang pag-alala at pagtutol sa naging desisyon. Sinasabing si Marcoleta ay isa sa mga tapat na kinatawa ng kanilang sektor. Sa gitna ng isyong ito, marami sa taong bayan ang pumanig kay Congressman Rodante Marcoleta. Libo-libong taga-suporta ang nagtipon sa iba't ibang bahagi ng bansa upang ipahayag ang kanilang suporta sa dating kongresista. Sa social media, naging trending ang mga hashtag na nagpapakita ng kanilang pagkadismaya sa desisyon at panawagan para sa hustisya at patas na pagtrato kay Marcoleta. Maraming netizens ang nagsabing naging biktima si Marcoleta ng politikal na laro. Bagamat walang formal na pahayag mula kay Marcoleta matapos ang insidente, inaasahan ang kanyang taga-suporta na magbabalik siya sa politika at patuloy na ipaglalaban ang kanyang mga adhikain. Sa kasalukuyan, tahimik pa ang mga pamahalaan tungkol sa usapin, ngunit tiniyak na mainit pa rin ang usapin sa mga susunod na araw habang hinihintay ang susunod na hakbang ng mga partidong sangkot. At yun nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Si Avalos, grabe, papogi, kasi tatakbo pala siya as senador. If I'm not mistaken. Diba? So, kita-kita mo na eh. No? Kumbaga, nagpapaamoy, nagpapapogi, no? Kumbaga, they will do everything para manalo ang kanilang mga manok sa 2025. Or manalo ang senatorial candidates ng Administrasyong Marcos. Kasi ang laking sampal niyan pag hindi Marcos administration ang mananalo sa senatorial race, no? What if ang mananalo ay ang Team Duterte, Team VP Inday, ay malaking sampal talaga yan. Kaya they will do everything. Alam mo naman, kilala naman natin yung administrasyon ngayon, di ba? Masyadong insecure, di ba? Masyadong parang competition sila eh. No? Kumbaga talagang nakikipag-compete sila. Pansinin mo, di ba? Ngayon, namumulitika na sila. Pati si VP Inday Sara na hindi naman tatakbo sa 2025. Talagang pinupolitika talaga nila, no? They will do everything para ma-remain sila sa power, di ba? At para manatili sila dyan. Pero, people of the Philippines, mga Lods, sa lahat ng mga followers ko, supporters ko, at sa lahat ng naniniwala sa Duterte leadership, alam na natin kung ano ang gagawin. It's about time. Kung nadismaya ka, di ba? It's about time na. It's payback time. Makakaganti lang talaga tayo sa eleksyon. Sa eleksyon lang talaga tayo makakaganti. So ipakita natin yung buong puwersa natin. Even ako, I will use my page, 'di ba? Yung mga followers ko, 'di ba? I will do everything para matulungan ang Team Duterte. No, kung sino man ang i-endorse ni Tatay Digong at VP Inday Sara na manalo talaga, no, ang Team Duterte this 2025 election. Kasi mga Lods, if gusto nating makabalik ang mga Duterte sa 2028, kailangan sa 2025 pa lang solid na, di ba? Yung mga kapartido talaga ng mga Duterte ang papasok sa 2025 para sure win yan sa 2028. Kasi mga Lods, tama na, nakakagigil na yung mga nangyayari ngayon, no? Yung mga papogi nila ngayon. So it's about time. Bawi tayo sa 2025. Malaking factor ang 2025 mga Lods para sa 2028. Maibalik natin at mailuklok natin ulit kahit sino man. Basta Duterte. 'Di ba? Sa pagiging pangulo ng Pilipinas. Diyos ka! Sus! Inis na inis ka, Paduano? Inaano ka? Bakit na may mesikal na? Pahiya!
Di ba? Lalo na yung, itong mga matatanda talaga yan, sino yon? Si Abante, no? Hindi makaabante. Ngayon naman, si Paduano, ng aano. Pikon na pikon, di ba? Relax lang, Paduano. Ha? Patunayan nyo lang yung mga gusto nyong patunayan. And papatunayan din ni Marcoleta, ni Kong Marcoleta, di ba? Sa palagay niyang tama. Ganun lang yun, di ba? Bakit namimisikal? Bakit kapikon? Halata mo talaga mga lods, no? Alam mo, yung si Paduano, bakit yan napipikon? Lalo na yung si Abante. Kasi hindi nila magawa yung plano nila eh. Hindi sila makapag-stick to the plan eh. Di ba? Kaya inis na inis sila eh, no? Kasi hindi sila makaporma. Kasi andyan si Kong Marcoleta at andyan si, di ba, former President Arroyo. Grabe talaga ngayon yung Kamara mga lods, no? Grabe talaga ngayon yung mga kongresista. Di ba? Kung may nakita kayong anomalya sa paggamit ng pondo, pwede nyo namang idaan yan sa korte. Di ba mga attorney kayo? Eh bakit dinadaan nyo sa pangbubuli? Dinadaan nyo sa drama? Ha? Dinadaan nyo sa pamimisikal? Imagine mo, wala namang ginagawa si Congressman Marcoleta. Pero pinag-iinitan talaga siya. Ganyan ba ang tamang ugali? Ha? Gusto nyo respetuhin kayo, pero kayo nga hindi kayo marunong rumispeto pag hindi sang-ayon sa inyo? Hoy, Paduano, wag kang nang aano. Hindi ka namin kilala. Yung budget ng Vice President, gusto lahat magtanong. Naglululundan lahat na pagtatanungin Tama. ng Vice President Excited na sa siya. kanyang budget. Yung kabuuan ng budget, binabawalan kaming magtanong. Hindi mo ba nakita yung kabaligtunaan dito, Jen? Tama. Okay, kaya nga gusto ko magkomento ka kanina pa eh. Naisip mo ba? Saan nakabatay ang katwiran dito? Tama. Opisina ng Vice President, halos lahat Gusto magtanong. nanggigigil lahat eh. Na magtanong lahat. Tama. Pero yung kabuuan ng budget, nandun na sa plenary debates, ayaw na kami pagtanungin. Tama. Hindi ba kayo nakakahalata niyan? Tama talaga. Good job, Congressman Marcoleta. Yan din naisip ko eh. Sa budget ng OVP, grabe! Lahat gusto magtanong, lahat gusto gigil na gigil, di ba? Kasi nga, gagamitin nila yun eh. Kasi yung iba, tatakbo maging senador, di ba? Grandstanding, drama. Akala siguro nila, kakagat ang mga Pilipino. Pero sabi nga ni Congressman Marcoleta, pero yung kabuuhan ng budget, di ba? Yung mismong budget na iaano na sa plenary, pinagbawalan na silang magtanong. Pag kay VP Inday Sara na budget alone, di ba? Sa OVP budget alone, lahat gusto magtanong. Lahat gusto na ipatanong. Pero sa buong budget, ha? Hindi nyo ibubusisi? Hindi bawal magtanong? Ay, iba naman pala kayo. Iba naman pala talaga. Kaya, I'm with Congressman Marcoleta eh. Di ba? Yung paninindigan niya. Dapat fair kayo. Di ba? Kung grabe nyo gisahin ang proposed budget ng Office of the Vice President, bakit hindi pwedeng gisahin ang kabuuhan ng budget? Ha? Sumagot kayong mga buhaya kayo. Kung makabutata kayo sa proposed budget at sa budget ng OBP, grabe, kulang na lang, 'di ba? Pati sentimo, 'di ba? Ipapa-audit nyo. Pero yung mga budget ng ibang mga ahensya, yung kabuuan ng budget, ha? Hindi nyo ipapabusisi. Bakit? Mapupunta na naman iyan sa mga collection nyo, sa mga bags and watch. Marcos, nakausap na ulit kayo amid sa mga nangyayari na ito. Wala. Hindi naman kasi kami talaga nagkausap niyan. Hindi kami magkaibigan. Unang-una, nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. So, bago pa man kami naging running mates, hindi na kami nag-uusap. Nagkausap lang kami during campaign at dahil sa trabaho noon, hanggang ngayon. Pero kung kailan po yung last na Ang pag-uusap? kaibigan ko talaga si Senator Amy Marcos. Kilala niya ako since 20. Pero ma'am, kailan po yung naging last na pag-uusap niyo po ng Pangulo?
Nung tender of na resignation, yun yung nagkausap kami ni President. Ma'am, do you think kung si President Marcos magsalita para sa inyo, baka maayos kaya ito nangyayari dito sa Kongreso? Alam nyo, kasi madami hindi na kilala sa akin, pero kung share ako pagdi na ugali ko, hindi ako humihingi ng tulong. Alam yan ng tatay ko, naging mayor siya, naging president siya, hindi ako humihingi ng tulong. Kaya nga kanina kung nakita ninyo, kaya nga kanina kung nakita ninyo, lumapit ako kay Congresswoman Gloria Arroyo. Sinabihan ko siya, ma'am, huwag ka na magpa-stress dahil dito sa ginagawa nila sa akin. Kaya mo ito. Don't stress yourself about it. Yan din ang sinabi ko kay Congressman Arroyo. Hindi ako humingi ng tulong. Tama. That's VP Inday Sara. Naalala niyo mga lods, during campaign, naalala niyo lang, kasi naalala ko eh, during campaign, walang ibang bukang bibig si VP Inday Sara, no? Kundi, tulungan nating maging presidente si PBBM. Di ba? Kumbaga siya pa ang tumutulong. No? Pansinin nyo, talagang si VP Inday Sara, kasi alam ni VP Inday Sara yung worth niya eh. Alam ni VP Inday Sara yung value niya. So, hindi siya namimilit, di ba? And at the same time, hindi siya humingi ng tulong. Lalo na sa mga politiko, hindi. Kasi alam ni VP Inday Sara, no? Alam niya sa sarili niya na tama at maganda ang kanyang resultang nagawa. Di ba? Kahit nung mayor pa siya ng Davao, and right now, no, Vice President ng Pilipinas, she knows, no? Alam na alam niya ang kanyang value. Alam na alam niya, no, ang kanyang paninindigan. And nakakalungkot lang mga lord, sobrang andaming tinulungan ni VP Inday Sara na manalo. Sobrang andaming mga politikong ginamit ang kanyang pangalan, 'di ba, para lang manalo, 'di ba? At para lang maluklok sila ngayon no sa pwesto. And nakakalungkot lang kasi isang iglap, 'di ba? Talagang tinalikuran nila si VP Inday Sara. Anyway, sabi pa nga nila, that's politics. But what's more important, solid at parami ng parami. Actually, marami na, pero I'm pretty sure, mas dadami pa ang suporta na makukuha ni VP Inday Sara. Never again na dealing with the Marcoses. Oh, never again. Never again. Why, ma'am? Sit down tayo. Ma'am, last question na lang. Never again to the Marcoses. Tama. Diba? Sundin natin si VP Inday. Kasi sinabihan na tayo ni Tatay Digong dati. Na-remind tayo ni Tatay Digong dati ang tigas-tigas ng ulo natin. Diba? So ngayon, wala na tayong magagawa. But VP Inday Sara na mismo ang nagsasabi, never again. Diba? Never again. Sayang lang mga lods yung chance na, diba? Yung chance na ibinigay natin sa mga Marcoses. Diba? Even ako, no? Kasi ako, believer ako ni Apo Lakay. Diba? Yung ama ni PBBM. We thought, magagaya niya yung kanyang ama. We thought, mapapababa niya yung kuryente, tubig. Kasi di ba yun naman talaga yung strength, di ba? Yun naman talaga ang strength kuno ng mga Marcoses, di ba? Yung tubig, yung kuryente. Pero look at us right now, di ba? Anyway, wala na tayong magagawa eh. Ayan, andyan na yan eh. What's more important, ang pinaka natuto dito si VP Inday. Diba? Kasi tayo, support lang naman tayo kay VP Inday Sara eh. But what's more important, natuto si VP Inday at nakita ni VP Inday ang mga totoong kulay ng nasa paligid sa kanya. And that's very important, no? Para nang sa ganun, kasi tayo full support kay VP Inday eh. Para sa next na gagawing hakbang ni VP Inday, sa mga next na susuportahan niyang mga tao, tama na kasi natuto na si VP Inday. What if the Vice President is able to provide all the supporting documents? What if finally she is able to come up with the requisites required in order for you to consider that all these funds are eventually allowable and they are not disallowed? And chances are she may be able to do that.
Hindi po final judgment ang notice of disallowance. You have been saying things for a while. Suko si Uncle. What? You have been rebuking this committee. You are saying that? We're not blaming the Vice President on this. Honorable Marcoleta, we are not blaming the right to suspend. 1 minute suspension is Move to suspend. Suko si Uncle. Suko si Uncle, suko. Nasuko si Uncle Abante. Alam ko naman bakit ka naiinis, Abante. Kasi hindi kayo makakapag-stick to the plan. Ha? Diba? Hindi nyo magagamit yung committee nyo kuno para magdrama at mamuliti ka. Kaya inis na inis kang uncle ka. Ha? High blood na high blood ka kasi ginigiba ni Kong Marcoleta ang mga plano nyo. Inis na inis si uncle. Diba kasi kita mo naman hindi sila makaporma. Kasi alam naman natin ano yung mga pinaggagawa nyo. Ginagawa nyo lang yan para, diba, para talagang makaisa at makaganti kay VP Inday Sara. Kasi nga, diba, butataha kayo. Kaya ang ginagawa nyo bago i-approve yung budget, gumagawa kayo ng mga hearing kuno, diba? Para ano? Para i-save nyo ang inyong mga imahe at para baka mapaamo nyo at baka magsusunod-sunuran si VP Inday Sara sa inyo. Which is hindi iyon mangyayari. Kaya kayo ganyan, lalo na ikaw ang uncle ka. Kasi natamaan lahat ng ego nyo, lalo ka ng abante ka. Kasi hindi mo mauoto sa VP Inday Sara. At tanong ko sa yung matanda ka, tanong ko sa yung uncle ka, sino ka ba? May I request the COMSEC to administer the oath of the invited guests and resource persons? Thank you, Your Honor. To all the resource persons invited, kindly stand up and raise your right hand, please. Representatives and resource persons from the Office of the Vice President, COA, and DBM po. Thank you, ma'am. Mr. Chair, Yes, the Honorable yes, Vice when you President. sent a letter to the Office of the Vice President, you attached a copy of the rules Okay. in aid of legislation. Yes po. Yes, sir. Nakalagay po doon na witnesses lang po ang ino-oath. Sabi niyo po ngayon sa amin, resource persons kami. Korte Suprema pag ito'y labag na sa saligang batas. Kaya kung ang gagawin po nila, tatanggalan na nila ng budget ang OVP, that is grave abuse of discretion. Kasi may discretion sila na mag-approve o disapprove. Pero kailangan reasonable. Dahil lang hindi pumunta at hindi sumagot, ay hindi yung grave, hindi yung abuso naman sa party ni Inday Sara. In-invoke ni Congressman Marcoleta, dalawa, honor and tradition. Anong masasabi mo doon, attorney? Alam mo, iba ang aking pananaw dyan eh. Yung tradition, maganda yan, na nagbibigay kortesiya. Pero titingnan mo kasi yung history. Yung tradition na hindi na nila tinatanong, nag-umpisa yan nung mga sinauna pa. Nung ang mga miyembro ng Kongreso, Senado, ay talagang kagalang-galang, magagaling, at matitino, matatapat. Yan eh. Pero ano ba ang sinasabi ng saligang batas? Sinasabi ng saligang batas na ang Kamara de Representante ang may karapatan, kapangyarihan na aprubahan ang isang budget ng isang departamento. At sila rin na may karapatan na usisain yan. Kasi nga, sa ilalim ng saligang batas, may tinatawag na public office is public trust na ang ibig sabihin, kailangan accountable ka. At sapagkat ang hinihingi mong pera ay galing sa taong bayan, kaya alam naman taong bayan kung ano ang pinaplano mong gawin doon sa pera na hawakan mo. Kaya yun ang sinasabi na saligang batas. Kaya yung tradisyon na sinasabing hindi pa pwedeng usisain at bigyan na lamang ng kortesiya ay hindi pa pwedeng manaig sa requirement ng saligang batas. Yun ay courtesy lang nga eh. Kaya courtesy. Pero yun nung mga panahon,
okay yun. Kasi nga, matitino lahat ang wala kang makitang mga korap na mga panahon, mga sinauna. Ngayon, iba na eh. Kaya, yung pumasok na yung tinatanong, teka, ngayon, ito naman ngayon. Having said that, pero hindi rin ibig sabihin na yung Kamara de Representante, dahil may karapatan, kapangyarihan na usisahin, pag inusisa mo ang budget naman ng isang departamento, gaya ng OVP, ikaw naman magiging bastos doon sa head. At tatanungin mo yung mga hindi naman dapat tanungin at hihiyain mo pa ang isang head ng department. Mali rin yun. Ngayon, sabi nga ni Inday Sara, mukha namang kayo lang ang nagdidesisyon. Nagpaliwanag na ho. Malinaw naman ang paliwanag niya sa presentasyon niya. Wala ka na itatanong sa kanya kasi detalyado masyado. Paliwanag na paliwanag kung anong gagawin. Pero nga dahil nga may politika, nalagyan ng politika, ayaw nila kay Inday Sara. Mga dati namang sipsip sa mga Duterte. Dahil nga, tinitingnan nila yung eleksyon sa 2025, eleksyon sa 2028, kailangan sirain nila ang mga Duterte. Nangunguna na niya si Inday Sara dahil siya ang nasa kapangyarihan, siya ang pinakamalakas. Ngayon, so hindi siya umatin. Sabi niya, bahala na kayo. Nasa sa inyo naman yan. Kung gusto niyong aprubahan o hindi. Ang tanong ngayon, ang Kamara de Representante ba, kung sa inis nila, sayang nila kay VP Sara dahil ayaw umatin at ayaw di umano magpaliwanag sa isang bagay na naipaliwanag niya na. Pag tinatanong siya, ayaw niya sa kanyang sagot. Sabi niya nga, yung problema sa inyo, sabihin, hindi ako sumasagot. Sumasagot naman ako. Ang ayaw niyo lang, yung naririnig niyo at ayaw niyo yung pamamaraan ng pagsagot ko. Hindi kayo sanay na sinasagot kayo dito. Ngayon, ang tanong nga, paano kung i-zero budget ang OVP? Pwede ba yan? Ang sagot ko dyan, dahil sila may kapangyarihan, may karapatan, pwede. Pero hindi pa tayo tapos yan, pwede. Pero, tandaan nyo, ang Korte Suprema ay binigyan ng kapangyarihan ng saligang batas. Dati hindi. Ngayon, meron sila sa 1987 Constitution na anumang pang-aabuso ng isang sangay ng gobyerno, ng isang departamento, ng isang public official sa kanyang trabaho ay maaaring baliktarin ng Korte Suprema pag ito'y labag na sa saligang batas. Kaya kung ang gagawin po nila, tatanggalin na nila ng budget ang OVP, that is grave abuse of discretion. Kasi may discretion sila na mag-approve o disapprove. Pero kailangan reasonable. Dahil lang hindi pumunta at hindi sumagot, ay hindi yung grave, hindi yung abuso naman sa party ni Inday Sara yun. Binibigay niya naman ang kanyang paliwanag. So hindi mo masasabi na, uy, naabuso ka, brat ka naman masyado. Hindi, pinaliwanag ko na nga eh. Problema sa inyo, tinatanong niyo ako sa isang paksain na diskusyon niyo na rito, nagdesisyon na nga kayo na wala na akong confidential pass, inuusisa niyo pa. Pangalawa, yan naman ginagamit yung notice of disallowance, hindi pa pinalyan, kaya hindi dapat pinag-uusapan pa yan. Pangatlo, merong nakabinbin sa Korte Suprema sa question ng legalidad ng confidential funds. Kaya dapat talaga hindi natin pag-usapan. Ngayon, gagawin nyo, tatanggalin nyo ako ng budget. Yan ay abuso ng inyong kapangyarihan. Abuso ng inyong karapatan. So that is a grave abuse of discretion amounting to excess or lack of jurisdiction. Kaya pwedeng pumunta si Inday Sara sa Korte Suprema para sirain yung kanilang desisyon kung mangyari man yan. Yan ang aking posisyon dyan. Tradition is good, but it cannot prevail over a constitutional directive. Courtesy lang nga yan. But it doesn't mean also that you are functioning and obeying to the constitutional command to do your job, to scrutinize the budget, to abuse your authority. Hindi rin pa pwede yan. Kaya, Korte Suprema papasok yan. Yan ang aking posisyon. Attorney Sa, binanggit po ninyo yung katagang constitutional command. Pasok din po ba dyan yung issue ng disenfranchisement? Kasi kung pagsasama-samahin mo yung mga kongresista na miyembro ng APRO, hindi po yata sila hihigit yung boto
na nakuha ni Inday Sara, ni VP, 32 million po. The largest in Philippine history. MJ, hindi pinag-uusapan dyan yung boto. Ang pinag-uusapan dyan palagi, ano bang sinasabi ng saligang batas? When the Constitution says that it has the right to scrutinize the budget, it says so and it should follow yung Kongreso, regardless kung ano pang botong tinanggap ng sino man dyan. But you have the authority, but you cannot abuse that authority. Kaya nga, noong 1987 Constitution, dati-dati hindi pwedeng pakialaman ng Supreme Court yan kasi that's a political question that only the sovereign people can decide. But binago yan, hindi. Ang Korte Suprema ngayon, pag ikaw yung abuso, lahat ng public official, lahat ng departamento, lahat ng ahensya, papasok kami dyan, papakialamin namin yan sapagkat nilalabagbuhan sa ligang batas, sapagkat nobody is above the Constitution. Hindi pinag-uusapan dyan yung number of votes. Tsaka maganda rin yung punto, Attorney Sal, ni Congressman Marcoleta nung tinanong siya ni Congressman Pabuano na magbabago raw sana yung boto ni Paduano, which is isang boto lang. Kung nandun present si VP Inday, sabi naman ni Marcoleta, have you seen the President personally defending his budget? Mga ganong usapan ba, Attorney Sal? Anong masasabi mo? Sa akin petty yung mga usapan na gano'n Alam mo, yung sinasabi yung congressman na yan na magpapresent boto ko nandiyan, hindi niya naiintindihan ko na yung courtesy. Ang courtesy binibigay hindi sa tao. Kung hindi sa opisina, kinandong ka, kiwala, kung gusto mo magbigay ng courtesy sa Office of the President. Kasi ang pinag-uusapan, hindi naman si Inday Sara. Ang pinag-uusapan ay budget ng departamento, hindi si Inday Sara. So, regardless of whether she's there or not, if you want to give courtesy to the office, you will give it kahit na wala siya doon. Kaya mali yung mga, sa akin, pambatang mga diskusyon doon. Gano'ng kabigat, Attorney Sal, yung pag-name drop ni VP Inday kay Speaker Martin at kay Congressman Zaldico? Sabi kasi ni Congressman Ko, pambubudo lang daw yung statement ni VP Inday. Marami daw sila mga mababatas ng member committee at mga senador din na kasama sa pagpasa ng budget. Sinabi niya rin na diversionary tactic ng yung mga revelasyon ng Vice Presidente. Anong masasabi mo doon, sir? Yan lahat ng mga salita niya, political lang siya. Kasi nung kakampi pa nila si Inday Sara, may courtesy sila. Di ba sinabi ko na yun dito sa programa natin? Yung courtesy applies only pag kakampi ka ng administrasyon. Pag wala, wala na yan, courtesy yan. Labanan na yan. Naghahalo na ang balat sa tinalupan yan. Yan ang realidad. Tsaka, di ba, Attorney, magkasama sa eleksyon, di ba? Nagkasamang mga panyan, unity team, tapos all the way long, ganito ang kinahinatnan. Mukhang nalilihis yata sa tunay na issues ang bayan, Attorney, at napupunta lamang doon sa politika sa halip na tugunan yung mga pangunahing pangangailangan ng taong bayan by way of legislation. Number one, yung coalition na yan, politik. And talagang pag nagkaroon ng halalan, talaga ang mga puwersa, iba't ibang grupo, nag-a-alliance yan. Dahil may mga kalaban sila, gusto nila magkampihan para sila manalo. O kaya, hindi talaga nagtatagal yan. O tingnan mo yung kasaysayan, di ba? Hindi nagtatagal yan. Ang mga miyembro ng partido, naglilipatan, depende sa panahon. Pag nasa kapangyarihan, lipat dito. Pag wala na, lipat na naman doon. Wala yan. Kalokohan lang yung mga alliances na yan. Ngayon, hindi ba? Lahat ng mga partido ngayon, nagbumuo sila ng grupo-grupo nila. Ganon din yung mga nasa kaliwa. Pati yung LP. Kanya-kanya yan Ngayon, tanong mo ngayon, nawawala ang pagtugon sa pangangailangan ng bayan. Dati na yan, kasi nga, merong politika. Hindi kagaya ng mga panahon, wala halos politika noon, matitindi, matitino, magagaling, mga intelektual, walang mga interes personal, at hindi naghahanap ng mga kayamanan. Kaya, iba yung panahon ngayon at ibang ngayon. O anong remedyo? Alam nyo, ang remedyo talaga dyan, para mabago ang kalakaran, yung mga bumoboto, ang ibig sabihin, majority ng Pilipino, papag-aralin natin, i-educate natin. Kasi uneducated
Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!